Nagbabalik Toronto Raptors si Daklo Kawhi Leonard pagkalipas ng 7 taon mga idol mula nang ibigay niya sa Toronto ang una at kaisa-isang NBA championship nila noong 2019. Heto't nagbabalik muli si Daklo. Siguradong napakalaking pagbabago ang idudulot nito sa buong landscape ng Eastern Conference mga idol. Pero ang estado ngayon ng Raptors ay sadyang kakaiba kumpara sa team na iniwan niya noong 2019. Dahil ngayon makakasama ni Kawhi ang mga batang stars ng Raptors, isang young core na nagpapakita na ng seryosong potensyal at unti-unting nakikipagsabayan sa mga higanting kupunan sa East. Sa pagdating ni Kawhi, magkakaroon muli ang Toronto ng isang lehitimong go-to guy scorer, isang elite perimeter defender at higit sa lahat isang napaka-eksperyensadong player at 2-time NBA Finals MVP. Tiyak na ang championship gravity na dadalhin ni Kawhi sa loob at labas ng court ay ang magpapaboost ng kumpiyansa sa kanilang batang core, lalo na kay Scottie Barnes mga idol. Kaya sa video natin ngayon, hihimayin natin ang buong detalye ng nakakabaliw na blockbuster trade na ito. Ano nga ba ang mga binitawan ng Raptors para makuha ulit si Kawhi Leonard? Ano ang konkretong maiambag niya ngayon sa edad na 35? Sino-sino ang bubuo sa bago nilang starting five? Gaano kalalim ang kanilang bench depth? At ang pinakamalaking tanong, muli ba niyang madadala ang Toronto Raptors sa NBA Finals? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Well, para makuha si Kawhi, kinakailangan bitawan ng Raptors ang isa sa mga naging star player nila na si Brandon Ingram, kasama ang kanilang promising young shooters na si Grady Dick. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang trade mga idol, isinuko rin ng Raptors ang napakaraming draft picks, dalawang unprotected first round picks sa taong 2031 at 2033, isang first round pick swap sa 2027 at dalawa pang second round picks para sa 2030 at 2033. Well, sa unang tingin mga idol, napakalaki ng isinuko ng Raptors front office. Ibinigay nila si Brandon Ingram na nag-average ng mahigit 21 points noong nakaraang season para sa Raptors, pati na ang isang lethal shooter na si Grady Dick, plus ang kinabukasan ng kanilang prangkisa sa pamamagitan ng draft capital. Para naman sa Los Angeles Clippers, ito ay malinaw na pag-amin na kailangan na nilang mag-rebuild at mag-reset ng timeline. Matapos ang ilang taon na puro injuries at kabiguan sa playoffs ang inabot ng tambalang Kawhi Leonard at Paul George, nag-decide na ang Clippers front office mga idol na kumuha ng mas bata at mas malusog na star tulad ni Ingram, habang kinukuha pabalik ang mga draft picks na nawala sa kanila noong binuo nila ang Kawhi PG duo. Pero para sa Raptors, isa lang ang ibig sabihin nito mga idol, kailangan na nilang manalo ngayon. At para masiguro na hindi lang ito isang one-year rental katulad noong 2018-2019 season, may napakalaking balita ring kasunod mga idol. Ayon sa mga reports, nakatakdang bigyan ng Raptors si Kawhi Leonard ng 2-year contract extension na nagkakahalaga ng humigit kumulang na $124 million. Ibig sabihin, nakatali na si Kawhi sa Raptors hanggang 2028-2029 season. Hindi na ito hit and run na senaryo mga idol. Andito si Kawhi para tapusin ang kanyang karera sa lugar kung saan siya naging isang bayani. Ngayon maraming nagtatanong, 35 years old na si Kawhi at lagi siyang may injury history. Sulit ba talaga siya? Well mga idol, wag nating kakalimutan kung anong klase ng halimaw si Kawhi noong nakaraang 2025-2026 season. Sa katunayan, nagtala siya ng career high sa scoring. Nag-average si Daklo ng 27.9 points, 6.4 rebounds, 3.6 assists at 1.9 steals per game, habang pumupukol sa napakagandang 50-39-89 shooting splits. Naglaro siya ng 65 games noong nakaraang season at napasama pa siya sa second team All-NBA. Well, ang pinakamalaking mai-offer ni Kawhi sa Raptors ngayon ay ang pagiging lehitimong closer. Noong nakaraang season, nakita natin ang Raptors na lumalaban ng dikdikan, lalo na nang makapunta sila sa playoffs at makaabot pa ng Game 7 laban sa Cleveland Cavaliers. Nakita natin na palaban ng batang core nila, pero minsan ay nagkukulang sila ng isang player na pwedeng asahan, isang player na kayang umiscore kahit gaano pa kahigpit ang depensa. At dyan papasok si Kawhi mga idol. Babawasan niya ang napakabigat na offensive pressure na nakapatong sa balikat ni Scottie Barnes. Bukod sa opensa, ang presensya ni Kawhi sa wing defense ay nakakatakot din. Isipin nyo mga idol, ipapares mo ang depensa ni Kawhi sa haba at athleticism ni Scottie Barnes at RJ Barrett. Mahihirapan ng kahit sinong perimeter player ng kalaban na makahanap ng maluwag na tira. Ang leadership at basketball IQ at mentalidad ni Kawhi ang mismong sangkap na kailangan para mag-transform ang Raptors mula sa isang good young team papunta sa isang legitimate title contender. Ngayon nakabalik na si Kawhi at nawala na si Brandon Ingram at Grady
didik. Narito mga idol ang posible nilang starting 5 para sa 2026-2027 season. Ang point guard nila si Immanuel Quickley. Sa point guard position nandyan ang floor general na si Immanuel Quickley. Isa siyang naging pinakamahalagang piyesa ng Raptors simula nang makuha nila ito mula sa Knicks. Nag-average siya ng solidong 16.4 points at halos 6 assists per game noong nakarang season. Si Quickley ang magbibigay ng spacing at pacing. Kayang-kaya niya mag-push ng bola sa transition at napakatalim niyang tumira mula sa labas mga idol na magbibigay ng maluwag na espasyo sa loob para sa mga isolations ni Kawhi. Ang shooting guard naman nila ay itong si RJ Barrett. Sa shooting guard ang hometown hero ng Canada na si RJ Barrett. Well, si RJ mga idol ay nagpakita ng matinding maturity sa kanyang laro simula nang mapunta sa Toronto. Nag-average ng mahigit 19 points per game. Isa siyang matapang na slasher na walang takot tumatake sa rim. Sa pagpasok ni Kawhi, mas madalas na ngayon makakakuha si RJ ng mga favorable matchup at mas madali siyang makakakat papunta sa basket dahil nakatutok ang depensa sa mga superstars nila. Small forward Kawhi Leonard. Siyempre sa tres ang nagbabalik na hari si Kawhi Leonard. Siya ang magiging primary scoring option at ang anchor ng kanilang perimeter defense. Hindi na niya kailangan mag-dribble ng sobrang tagal mga idol dahil maraming playmakers sa team na ito. Pwede siyang mag-operate sa mid-post kung saan siya pinakamalakas at mag-spot up sa 3-point line kapag dinadala ni Scottie o Quickley ang bola. Sa power forward position naman ang kasalukuyang mukha ng prangkisa at paborito ng mga fans si Scottie Barnes mga idol. Well, si Scottie ay isa ng ganap na all-star at napasama pa sa All-NBA Defensive Second Team noong nakaraang taon. Nagtala siya ng 18.1 points, 7.5 rebounds at halos 6 assists per game. Si Barnes ang Swiss Army knife ng team na ito mga idol. Ang pagdating ni Kawhi ay hindi makakasagabal kay Scottie. Bagkus ito pa ang magpapaangat sa laro niya dahil magkakaroon siya ng pinakamagaling na mentor pagdating sa two-way basketball. At sa gitnang posisyon ng kanilang sentro ang haligi ng kanilang paint defense ay itong si Jakob Poeltl. Kakapirma lang ni Poeltl noong 2025 ng isang napakalaking 4-year, 104 million contract extension mga idol. Bakit? Dahil napakahalaga niya sa sistema ng Toronto. Nag-average siya ng career high na 14.5 points at halos 10 rebounds per game. Si Poeltl ang bahala sa mga dirty work, pag-set ng solidong screens, pag-secure ng defensive rebounds at pag-protect sa rim. Ngayon, gaano kalalim ang depth at bench role ng Raptors? Well, para manalo ng kampyonato sa NBA, hindi sapat ang malakas na starting 5 lang mga idol. Kailangan mo ng malalim at maasahang bench at sa kabila ng pagbibigay ng dalawang rotation players sa trade, napakalalim pa rin ng second unit ng Raptors mga idol. Well, ang unang tatawagin mula sa bench ay walang iba kundi itong si Colin Murray Boyles. Ang batang ito mga idol ay hindi basta-basta. Noong nakaraang 2025-2026 season bilang rookie, napasama siya sa NBA All-Rookie Second Team. Isang napakalakas at energetic na power forward na handang pumasok at magbigay ng hustle, rebounding at inside scoring kapag nagpapahinga sina Scottie at Poeltl. Bukod pa kay Murray Boyles, nandyan din ang defensive bulldog nila sa point guard na si Jamal Sheed. Isa siyang napakagaling na on-ball defender na kayang guluhin ng ritmo ng kalabang point guard. Nagbibigay siya ng tibay at playmaking sa second unit mga idol. Well, sa wing positions, nandyan ang kanilang batang scorer na si Jacoby Walter na patuloy na nag-i-improve bilang isang 3-and-D option. Pwede rin nilang asahan ng mga player na katulad nila Jamison Battle para sa karagdagang spacing at frontcourt depth. Well, ang naging epekto lang na malaking kontrata ni Kawhi mga idol ay naging hard cap ang Raptors sa first apron. Ibig sabihin, kailangan maging matalino ang front office sa pagkuha ng mga veteran minimum players para punuan ang 2 o 3 pang natitirang roster spots. Pero sa kabuuan ng mix ng veteran leadership mula sa starting 5 at ang walang pagod na enerhiya mula sa kanilang mga sophomores at young guys sa bench ay isang napakagandang balanse para sa isang mahabang regular season mga idol. Well, heto ang pinakamalaking tanong, kaya bang muling dalhin ni Kawhi Leonard ang Toronto Raptors sa NBA Finals ngayong season? Kung titignan natin ang landscape ng Eastern Conference, nandun pa rin ang mga mabibigat na kalaban. Nandyan ang defending champions na New York Knicks, ang napakalalim na Boston Celtics at ang pinalakas ngayon na Philadelphia 76ers. Hindi magiging walk in the park ang biyahe pabalik sa finals mga idol. Pero mga idol, history na magdidikta na kapag may malusog kang Kawhi Leonard, anything is possible. Makakasama niya ang isang batang superstar na katulad ni Scottie Barnes na may kakayahang mag-take over sa laro. Kung titignan natin ang depensa, isa ang Raptors sa may pinaka nakakatakot na defensive potential sa buong liga ngayon mga idol. Isipin nyo na lang ang switchability na Kawhi, Barnes, Barrett at Murray Boyles. Dagdagan pa ng rim protection ni Poeltl. Sa opensa naman, nakita natin noong playoffs kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng player na kayang gumawa ng sariling tira. Ngayon, naresolba na ng Raptors ang ganyang problema mga idol. Masasabi natin sila ang pinakamalaking dark horse o banta sa corona sa Eastern Conference ngayon. Kung makakaiwas sa major injuries si Kawhi at ang buong team hanggang April at May, maghanda na ang buong NBA mga idol dahil ang nakakatakot na presensya ni Daklo ay
ay muling magpapagimbal sa Eastern Conference. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagbabalik Toronto Raptors ni Kawhi Leonard?